Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3341. Nang sandaling yun kumapit si Albert para sa kanyang buhay sa larangan ng digmaan. Nakaka-inspire ka naman, pero huwag mong kalimutan na ang principality mo ang nagsimula ng gulo. Sinakop mo ang dalawa sa mga syudad ng Crescent Moon Principality, lumalaban lang kami sa kung anong ginawa mo, bahagyang natawa si Winston. Tumahimik ka, mayroong suporta ng Goddess of Light ang Day-Rise Principality, kagustuhan ng langit ang magkaisa ang kontinente. Hindi gusto ng langit ang pagtulong mo sa Crescent Moon Principality, sigaw ni Albert, mapula ang kanyang mga mata. Ikaw, hindi alam ng nagulat na si Winston, kung ano ang kanyang isasagot. Nagtaka si Daryl habang nanginginig ang kanyang puso, kumunat ang kanyang noo, ano? Impostor ang Goddess of Light na tinutukoy ni Albert, hindi ba? Alam kong nasa Temple of Light pa ang totoong Goddess of Light. Tinuruan ko siya kagabi tungkol sa formation, Albert, sikretong bomb-ulong sa sarili si Daryl, nakitang niyang nag-react si Winston. Kahit may suporta ka sa Goddess of Light ay naloko ka pa rin niya. Huwag ka nang magsalita ng mga walang kabuluhan, binabawi ko na ngayong araw ang Sunshine City. Dahil gusto mong sumuko, tanggapin mo na lang yung pagkamatay, ngumisi si Winston, mga sundalo wala kayong Itet Ira, sigaw ni Winston sa kanyang mga sundalo. Hus, mabilis na dumugod ang 10,000 Grand Armies ng Heavenly Star, para silang alon. Pagod na pagod ang lahat ng mga sundalo ni Albert at kaagad na nawasak ang kanilang formation na nagdulot ng pagbagsak ng mga sundalo sa pool ng kanilang dugo. Namula ang mga mata ni Albert nang isa-isa niyang makita ang pagbagsak ng kanyang mga sundalo. Mga sundalo, depensahan ng Sunshine City hanggang sa kamatayan, sigaw ni Albert nang sumugod siya sa mga kalaban. Bang, 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 sumabog ang buong lakas ni Albert na tila lobo na umatake sa grupo ng mga tupa, ikinawin niya ang espada na parang isang baliw, napatay niya ang maraming sundalo. Pero masyadong maraming tao sa kabilang panig, di nagtagal at namutla ang mukha ni Albert at halos hindi na niya mahawakan ang kanyang espada, mukha siyang nanghihina. Haha, namamatay sa mga kamay ko ang mga tao mo, Albert, hanggang saan ka kaya tatagal? Gaano karaming dugo ang kaya mong ilabas? Tumawa ang nasabik na si Winston. Pagtapos ay sumabog ang kanyang Saint Energy nang sumugod siya kay Albert, mukhang natakot si Albert nang makita niya ang sumugod sa kanya si Winston. Mayroon akong magandang buhay at mataas ang pagkilala sa akin ng hari, tinutulungan ko ang kamahalan sa pagpapalawak ng kanyang teritoryo at kumpletuhin ang misyong magkaisa ang buong kontinente. Hindi ko inaakalang mamamatay ako sa mga kamay ng isang tulad mo at hindi ko ito hahayaan, nakatingalang sigaw ni Albert. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at mukha siyang nanlulumo at galit, pagtapos ay sumugod siya sa huling digmaan laban kay Winston. Bang, biglang mabilis na pumagitna ang isang anyo para harangan si Albert, iyon ay si Daryl. Sa parehong sandali ay sumugod din si Winston, bang. Itinaas ni Daryl ang kanan niyang kamay at sinampal ang malaking espada ni Winston, mayroong mahinang tunog bago napaatras si Winston dahil sa puwersa. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita, sino ang taong ito at saan siya nanggaling, napaatras si Winston gamit lang ang puwersa sa palad, napakalakas. Muling nagulat ang lahat nang maramdaman nila ang lakas ni Daryl, ang lalaking ito at nasa Saint King level lang, pero pina-atras niya ang Saint of Honor na si Winston dahil sa pagyanig. Paano yun nangyari? Kabanata 3342. Sa wakas, si Winston ang unang bumalik sa wisyo at tinitigan niya si Daryl. Sino ka? Anong karapatan mong sugurin ako? Gusto mo bang mamatay? Siya ang marangal na commander ng kanyang hukbo at isang Saint Honor level, pero inambush siya ng lalaking isa lamang Saint King, paanong hindi siya magagalit? Sa parehong sandali, nakulong din kay Daryl ang mga tingin ng malaking hukbo ng Heavenly Star at mayroong nakakamatay na tingin sa kanilang mga mata. Tulad ni Winston, naniniwala ang mga sundalo na natalo ni Daryl si Winston dahil lamang sa swerte sa biglaan niyang pagsugod. Kung mayroon lamang direktang paghaharap,
Mabilis na silang pinatay ni Commander Winston gamit lang ang isang pag-atake. Sino ako? Hindi mo na kailangan pang mag-alala tungkol doon, isa pa, sakit ka lang sa mata ko, nakatingin si Daryl kay Winston nang sabihin niya yon. Mayroong pang mamaliit ang kanyang tono kahit na hindi malakas ang kanyang boses, halos mamatay si Daryl nang sundan niya ang mga tao ng Heavenly Star Principality. Hindi maganda ang impresyon niya sa mga ito nang makita niya ang malaking hukbo. Ang pinakaimportante ay ang panuorin ang walang takot na si Albert na paalahanan si Daryl sa mga araw kung saan inatake ng New World Grand Army ang Donghai City. Sa parehong sandali, naghanda sina Dax at Chester na mamatay para sa Donghai City, ngayon ay nasa parehong suliranin si Albert. Pamilyar kay Daryl ang sitwasyon kaya napagdesisyonan niyang tumulong ng walang pag-aalangan. Biglang sumabog ang mga hukbo ng Heavenly Star, nakakatawa ang lalaking ito, sinabi niyang sakit came sa kanyang mga mata. Naging berde at namutla ang galit na mukha ni Winston, napakayabang mo, paniguradong pagid ka ng mabuhay, sigaw nito nang ituro niya si Daryl. Binuksan ni Winston ang kanyang Saint Energy at nilabas ang espada at sinubukan saksakin si Daryl, ginamit niya ang buong lakas habang hawak ang espada. Umikot ang hanging na daanan nito at mukhang nakakatakot ang pangyayari, mag-iingat po kayo sir, sigaw ng nag-aalalang si Albert. Tinulungan ako ng estrangherong ito sa pinakamahalagang oras, nakakaantig pero isa lamang siyang Saint King level, paano niya matatalo si Winston, pagtataka niya. Nang sandaling yun ay hindi alam ni Albert na tinatago lang ni Daryl ang kanyang kapangyarihan at hindi siya isang Saint King level. Ngumiti si Daryl at sinenyasan ang nagpapaalalang si Albert na huwag mag-alala, bang. Nang sumunod na segundo, sumabog ang internal na enerhiya ni Daryl, sa parehong sandali ay tinawag niya ang Heavenly Halberd at sumugod para salubungin ang atake ni Winston, bang. Nagsalubong ang Heavenly Halberd at ang espada ni Winston, kaagad na nagpira-piraso ang malaking espada kasabay ng malakas na ingay. Sumigaw sa sakit si Winston at napaatras siya ng ilang metro mula sa puwersa bago lumapag sa sahig. Nang sandaling yun, malinaw na naramdaman ni Winston na matindi ang naging tama sa kanyang internal organs. Nahirapan siyang tumayo dahil matindi ang mga naging sugat ng kanyang internal organs. Ikaw, gulat niyang tinitigan si Daryl, sino ka? Natamba siya at huminto sa paghinga bago siya matapos sa pagsasalita. Biglang naging sobrang tahimik sa buong larangan ng digmaan, isang pagtira, pinatay niya si Winston gamit ang isang pagtira. Nakakatakot ang kanyang lakas, pero isa lamang siyang Saint King level, nagulat at natakot ang malaking hukbo ng Heavenly Star. Akala nila ay mamamatay si Albert sa digmaan at matagumpay nilang masasakop ang Sunshine City. Hindi nila naisip na may estrangherong lalaki ang magpapakita para patayin si Commander Winston sa isang pagtira lang. Sa parehong sandali ay nilayo ni Daryl ang Heavenly Halberd at tumingin sa lahat. Humakbang lamang palapit ang sinumang gustong mamatay, sambit nito, nag-echo ang kanyang boses sa buong larangan ng digmaan at nakakatakot ang tunog nito. Kabanata 3343, sandaling nagkatinginan ang malaking hukbo ng Heavenly Star at walang nagtangkang sumagot. Nang sumunod na segundo ay may biglang sumigaw, takbo. Pagkatapos ay tumalikod sila at tumakbo palayo, desperadong umalis ang mga sundalo ng Heavenly Star na parang grupo ng mga takot na hayop. Patay na si Commander Winston, sinong magtatangkang manatili, nanalo tayo, naisip ni Albert at ng mga sugatang sundalo. Walang nag-react sa loob ng mahabang oras, sa wakas at nilikom ni Albert ang kanyang pag-iisip at nagpaulit-ulit na nagpasalamat kay Daryl, salamat, mister, sa inyong tulong. Tiniis ni Albert ang sakit at yumuko kay Daryl, sa parehong sandali ay mangha nilang tinitigan si Daryl. Walang anuman, dumaan lang ako at naging sakit sa aking mga mata ang mga sundalo ng Heavenly Star Principality kaya tumulong ako, lubha kang sugatan. Magpahinga ka na, bahagyang umiti si Daryl. Tumalikod na ito at naghandang umalis, nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang sumigaw si Albert, sandali lang mister. Mayroon ka bang kailangan? Huminto si Daryl at tiningnan si Albert. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, saan ka nanggaling, niligtas mo ang Sunshine City? At bilang Commander-in-Chief, kailangan kitang seryosong pasalamatan, magalang na sambit ni Albert. Sandali itong pinag-isipan ni Daryl at nagsalita siya, Darren Derby ang pangalan ko,
Isa lamang akong pag-alagalang tao. Gaya ng sinabi ko kanina, napadaan lang ako at sumakit ang mata ko nang makita ko ang Heavenly Star Principality. Kaya hindi ninyo kailangang lubusang magpasalamat, naging Royal Knight si Daryl sa Heavenly Star Principality at pinaghahanap siya. Ayaw niyang malaman ng maraming tao ang tungkol dito, kaya ginamit niya ang luma at hindi totoong pangalan niya. Subalit hindi sumuko si Albert at mabilis niyang nilapitan si Daryl. Hindi ka sobrang lakas, Mr. Darren, hindi ka rin mahina. Bihira ang talent mo at sayang lang kung magiging pag-alagala ka. Mayroong suporta ng Goddess of Light ang Dayrise Principality. Gusto nating magkaisa ang kontinente at kailangan namin ng mga taong katulad ninyo. Bakit hindi ka sumali sa amin at tulungang matupad ang misyon? Puno ng pag-asa ang mga mata ni Albert, sumali sa inyo, kumunat ang noo ni Daryl at nagdalawang isip. Katunayan, noong nasa The Nine Continents siya ay pinakaayaw niya ang digmaan, iyon ay dahil ang mga mamamayan ang nagdurusa kapag nagkaroon ng digmaan. Nang sandaling yun ay tatanggihan na siya ni Daryl nang nibigla siyang naisip. Sabi mo kanina ay may suporta ng Goddess of Light ang Dayrise Principality, tanong nito. Tama, tumango si Albert, sigurado ka bang siya ang tunay na Goddess of Light? Bahagyang ngumiti si Daryl. Ano, naging biglang alerto si Albert. Hindi ko naintindihan ang ibig mong sabihin, Mr. Darren. Tanging ang hari lang ang nakakaalam na nagkukunwari bilang Goddess of Light si Mia Oyeng, imposible ang malaman ito ni Daryl. Wala, kaibigan ko ang Goddess of Light, gusto kong malaman kung sino ang impostor niya, kalmadong sabi ng nakangiting si Daryl. Katunayan ay hindi interesado si Daryl sa mga ganoong bagay, subalit siya rin ang Saint Honor ng Temple of Light. Hindi tama kung malalaman niya ang tungkol sa impostor ng Goddess of Light pero hindi siya nagtanong. Hindi interesado si Daryl, pero siya rin ang Saint Honor ng Temple of Light at hindi tama kung hindi niya ito papansinin kung alam niyang may impostor ang Goddess of Light. Nang sandaling yun ay nanginig si Albert nang magulat siya. Anong sinabi niya? Kaibigan niya ang Goddess of Light, baliw ba siya? Sa nakalipas na 100,000 taon, sa mga alamat lamang nagpakita ang Goddess of Light at walang nakakita sa kanya kailanman. Sobrang misteryoso ng templong pinagtitirhan nito, hindi lamang sinabi ng lalaking ito na nakita niya ang Goddess of Light. Pero may koneksyon rin ito sa babae, nababaliw na ba siya o kung ano? Kabanata 3344, bakit? May problema ba? Ngumiti si Daryl, napansin niya ang ekspresyon ni Albert. Hindi, umiling ito nang bumalik siya sa wisyo, dahil magkakilala kayo ng Goddess of Light, isasama kita para magkakilala kayo pagtapos ng digmaan, ano sa tingin mo? Baliw man ang taong ito o hindi, kaya niyang patayin si Winston gamit ang isang pagtira, isa talaga siyang may bihirang talento at kailangan ko siyang mapanatili kahit ano pa ang mangyari, naisip ni Albert. Sige, tumango si Daryl bilang pagsang-ayon matapos niya itong pag-isipan sandali. Wala pa rin akong clue tungkol kay Mia Oyeng at wala akong pagtutuluyan sa ngayon, kaya mas mainam na pansamantalang manatili sa Storm City, naisip niya. Ngumiti si Albert nang sumang-ayon si Daryl, pagtapos ay inutusan niya ang mga sundalo para bumalik sa Storm City. Samantala, kumalat ang balita sa Heavenly Star Principality na natalo ang hukbo ni Winston noong umatake sila sa Storm City, mabilis na nagkagulo ang buong Principality. Si Winston ang pinakabatang commander ng Heavenly Star Principality at bigla siyang namatay, nagsimulang kumalat ang ilang balita sa mga tao. Sinabi ng ilan na mayroong suporta ng Goddess of Light ang Dayrise Principality at malupit na natalo si Winston dahil mahirap ang kalabanin ng kagustuhan ng Panginoon. Mayroong akademyang may pangalang Heaven Light Academy sa hilagang kanluran ng Atlantis. Binuo ito ng Heavenly Star Principality at espesyalado sa pagsasanay sa mga cultivator. Ito ang pinakamataas na level ng pagsasanay na mayroon sa Heavenly Principality. Maraming kilalang cultivator ang nanggaling sa Heaven Light Academy, kasama na rito si Winston. Nang sandaling yon, may nakaupong matanda sa courtyard ng Heaven Light Academy, nagmeditate ito, siya ay si Mr. Ferrer. Unti-unting iminulat ni Mr. Ferrer ang kanyang mga mata nang marinig niya ang tunog ng mga yapak ng paa. Tumayo sa kanyang harapan sina Darshan at ang iba pa. Sir, pinamunuan ni Winston ang kanyang hukbo sa pag-atake sa Dayrise Principality at napatay ito. Alam mo ba yon? Sambit ni Darshan, nakita ang galit at puot sa kanyang mga mata.
Pareho silang alagad ni Master Ferrer at mayroong magandang relasyon si Darshan kay Winston, malungkot ito kapag wala sa paligid ni Winston. Alam ko, hindi maiiwasan ang mga pagkamatay dahil sa dalawang hukbong naglalaban. Isa pa, masyadong mabilis ang Heavenly Star Principality sa pagdadala ng mga hukbo, nagbuntong hininga si Mr. Ferrer at mukha itong kalmado. Sa edad niyang iyon ay sanay na siya sa mga kaganapan ng pagkabuhay at pagkamatay. Nagkatinginan sina Darshan at ang ilang alagad nang marinig nila yun. Nang sumunod na segundo ay huminga ng malalim si D.S. Erskine at seryosong nagsalita. Nalaman ko nang inatake ni Winston ang Storm City at nagkaroon sila ng matinding paglalaban ni Albert. Maaari niyang masakop ang Storm City pero nagpakita ang isang estranghero at pinatay si Winston, sinabi nilang Saint King level lang ang estrangherong lalaki. Ano, nagulat si Mr. Ferrer at bahagyang nagbago ang kanyang mga emosyon. Mayroong siyang lakas ng isang Saint King, tanong nito. Mayroong lakas ng Saint Honor si Winston at napatay siya ng isang taong may lakas ng Saint King level, naisip niya. Nagpatuloy si Darshan, Sir, hindi ako nagrereklamo kung namatay si Winston sa paglalaban sa pagitan ng dalawang hukbo. Ngunit estranghero ang lalaking ito, sa tingin ko ay kailangan nating maglakbay papuntang Storm City para hanapin ang lalaking ito. Tumango rin ang ibang mga alagad, isa pa, sa tingin ko ay sinadyang patayin si Winston, tama, paano magagawang patayin ng isang taong may lakas ng Saint King si Winston? Kabanata 3345, Sir, si Winston po ang pinakamahalagang ninyong disipulo, kinakailangan niyo pong mag-imbestiga dahil hindi po talaga kapanipaniwala ang kanyang pagkamatay. Walang tigil na nag-usap-usap ang mga disipulo habang napapasimangot si Mr. Ferrer, at sa wakas ay nakapagdesisyon na rin si Mr. Ferrer matapos ng ilang mga segundo. Sige, umalis na kayo at maghanda, aalis na tayo sa lalong madaling panahon, sabi nito. Hindi dapat mag-participate ang Heavenlight Academy sa digmaan na gaganap sa gitna ng mga principality. Pero si Winston pa rin ang pinakapaborito niyang disipulo na nagkaroon ng kakaibang uri ng pagkamatay kaya natural lang sa kanila na mag-imbestiga sa kung ano talaga ang nangyari. Samantala, sa Storm City, isang napakagarang banquet ang hinanda sa Main Hall City, pero tanging sina Daryl, Albert at ang mayor ng city na si Reese lang ang makikita sa malaking hapagkainan, babae ang mayor ng Storm City. Isa itong nanlalamig, arogante at magandang binibini, nakasuot ito ngayon ng isang mahaba at marangyang dress na nagpakita sa mature at sexy nitong katawan, pero malinaw na makikita ang pagkainis sa kanyang mukha habang nakaupo sa lamesa. Matutuwa si Reese kung si Albert lang ang kanyang kasama pero agad siyang nainis nang makita niya si Daryl, sa kasamaang palad. Nasa Royal City si Reese para makipagkita sa hari ng atakihin ni Winston ang Storm City kaya hindi siya nakabalik sa tamang oras. Nang makabalik siya kinagabihan, tuwang-tuwa na ibinalita sa kanya ni Reese na nagtagumpay si Albert na depensahan ang Storm City. Pero agad niya ring nalaman ang tungkol sa pagkamatay ni Winston sa mga kamay ni Daryl na sumurpresa ng husto sa kanya. Nakasuot lang ng normal si Daryl habang nilalabas ang lakas ng isang Saint King, kaya paano nito magagawang patayin si Winston? Naniniwala si Reese na naubos ang mga Saint Energy ni na Albert at Winston nang maglaban ng dalawa ng husto na siyang ginamit ni Daryl para magkaroon ng advantage sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit mas tumindi ang pagkainis ni Reese kay Daryl hanggat hindi naalis ang mga mata niya rito. Isang nandidiring itsura ang nagpakita sa kanyang mukha sa bawat sandaling nakikita niya si Daryl. Hinding-hindi tatayo si Reese kung hindi lang nag-request si Albert na kumain sila kasama si Daryl. Masyadong nakakahiya para sa isang tao na may ganitong estado na makasamang kumain ang isang taong may hindi kilalang background. Wala namang naging pakialam si Daryl sa nanlalamig na attitude ni Reese, kasalukuyan itong nakikipag-usap at nakikipagtawanan kay Albert. Agad na hinangaan ni Daryl ang pagkatao ni Albert nang makilala pa niya ito ng husto, at pagkatapos ng ilang baso ng alak ay bahagyang ngumiti si Daryl habang nilalabas ang isang healing pill mula sa kanyang bulsa. Nasugatan ka ng husto kaya dapat lang nabawasan mo ang pag-inom, heto ang isang uri ng healing pill na aking ginawa. Makakatulong ito sa mabilis mong paggaling, dito na niya ibinigay ang pill kay Albert. Ginawa ni Daryl ang healing pill kanina pero hindi niya ito nagamit, kaya ibinigay na lang niya ito kay Albert. Humanga ng husto si Daryl sa determinasyon ni Albert nang makita niya itong makipaglaban. Agad namang ininom ni Albert ang pill habang natitigil ang sinabi na,
Isa ring manggagamot si Darren. Bago pa man makapag-react si Albert ay hindi na napigilan pa ng nakaupo sa isang tabi si Reese ang kanyang sarili. Huwag na huwag kang iinom ng kahit na anong gamot, Albert, nakasimangot nitong sinabi, nakasuot lang ng ordinaryong damit ang Darren na ito. Nagawa pa nga niyang kumuha ng maruming pil sa kanyang bulsa kaya sigurado ako na nagsisinungaling lang ito. Pero tinawanan lang siya ni Albert habang nilulunok ang pil na ibinigay ni Daryl. Maraming salamat Mr. Darren, maraming salamat. Wala kaming kahit na anong sama ng loob ni Darren kaya bakit niya ako magagawang saktan, siya rin ang pumatay kay Winston at tumulong sa akin na madepensahan ang Storm City, isip ni Albert sa kanyang sarili. Gusto sana siyang pigilan ni Reese noong mga sandaling yun pero huli na ang lahat kaya napapadyak na lang ito sa sobrang inis. Walang nakakakilala na kahit sino sa Darren na ito kaya paano siya nagawang pagkatiwalaan ni Albert. Pagkatapos ng ilang minuto ay mayroong nangyari na sumurpresa kay Reese, dito na niya nakita ang pamumula ng namumutlang mukha ni Albert matapos itong inumin ang pil. Mukhang mas naging alerto na rin ito ngayon, haha, napakaganda ng pil na ito. Ikaw ba ang gumawa nito Mr. Darren? Tawa ni Albert habang sinasabi ang bagay na ito kay Daryl. Oo, nag-aral ako ng medisina noon, ngiti ni Daryl.